The Manila Ice. Paano nga ba na-develop ni Manny Pacquiao yung lakas ng kanyang kanang kamay? Here's the first knockdown, Emmanuel. Right as he was coming in, never saw it. And what's amazing to see him land. Well, he has quicker hands, And he's landing four for every one. With those legs, throwing a combination, punching, catching him. Take a look at this knockdown here. You see Manny Pacquiao using his right hook. Slide that left uppercut right to the left and the right. Now watch the runaway at an angle where Marquez can't possibly throw it. that punch missed. There's the right again landing. Look, there's Pacquiao. He's rushing it right to the boom. And there's the hook that dropped him, but preceded by a straight left hand to the belly. You know, the Pacquiao's used it. Sasaliksikin kung anong galing at lakas sa ring kung meron bang dating magandang laban pag-usapan paboritong bakbakan natin babalikan dito lang sa Sports Time Philippines. Kagaya ng ibang mga boksingero, nagsimula si Manny Pacquiao bilang isang estudyante sa larangan ng boxing. Hindi pa niya kabisado ang iba't ibang mga game plan at limitado pa lamang ang kanyang mga teknik. Hindi rin niya masyadong kalkulado ang kanyang mga galaw, pero taglay ni Pacquiao ang bilis ng kanyang mga suntok at ang lakas ng kanyang kaliwang kamay. Ito ang naging puhunan ni Pacquiao upang manalo sa kanyang mga laban at maging world champion kahit siya ay 19 years old pa lamang. Dumayo si Manny Pacquiao sa Thailand noong December 4, 1998 at tinalo niya ang kampiyon na si Chatchai Sasakul via 8-round knockout. Sa pag-akyat niya mula sa flyweight patungo sa super bantamweight, nanatiling mabilis ang mga kombinasyon ni Manny Pacquiao. Yung kanyang kaliwa pa rin ang kanyang pamatay na suntok. Noong 2001 ay lumipat si Pacquiao sa Wildguard Gym at tinulungan siya ni Coach Freddy upang mas maging epektibo ang pag-set up ng kanyang kaliwang kamay. Kaya noong lumaban si Pacquiao para sa IBF Super Bantamweight Championship kontra kay Lelo Liduaba noong June 2001 sa Las Vegas, nagulat ang South African dahil sa lakas ng kaliwa ng ating pambansang kamao. Dito nakilala ang 1-2 punch combo ni Manny Pacquiao. Ginamit niya ang kanan sa pagbitaw ng feint jab upang iset up ang kanyang pamatay na left straight. Tinalo ni Pacman si Liduaba by technical knockout sa round 6 at ito ang panalo na nagbukas ng mas maraming laban ni Pacman doon sa Amerika. Noong June 2002, ang 1-2 punch combo pa rin ang ginamit ni Pacman upang pabagsakin ang dating world champion ng Colombia na si Jorge Eliezer Julio. At sa pag-akyat ni Pacman sa featherweight division or 126 pounds, si Marco Antonio Barrera naman ang naging biktima ng signature move ng ating pambansang kamao. Pati si Juan Manuel Marquez ay nagulat sa lakas ng kaliwang kamay ni Manny Pacquiao. 3 beses bumagsak si Marquez sa round 1 ng kanilang laban ni Pacman noong 2004. Ginawa ng paraan ng kampo ni Marquez kung paano i-counter ang galaw ng Filipino champion at kung paano iwasan yung malakas na kaliwa ni Pacman. At sa pagkatapos ng 12 rounds, naging tabla ang resulta ng kanilang laban. Dito naisip ng mga boxing fans na isang one-hand power puncher lamang si Pacquiao
dahil kulang sa lakas ang kanyang kanang kamay. Sa pag-akyat naman ng ating pambansang kamao sa 130 pounds, nakalaban niya ang isa pang Mexican fighter na si Eric El Terrible Morales. Bago mangyari ang laban ay matinding ensayo ang ginawa ni Eric Morales at pinaghandaan niya ang fighting style ni Manny Pacquiao. Samantalang doon naman sa wildcard gym ay lumabas ang mga balita na may pinag-aralang estilo si Manny Pacquiao at Freddie Roach at ito ay ang tinawag na Manila Ice. Walang ibinigay na detalye kung ano ang Manila Ice dahil ito raw ang bagong secret weapon ni Manny Pacquiao. Ngunit sa nangyaring laban ni Manny Pacquiao at Eric Morales noong March 19, 2005 sa Las Vegas, Nevada, hindi nakapagpakita ng bagong galaw si Pacquiao. Nahidbat pa ang ating pambansang kamao at mas lalo siyang nahirapan na talunin si Eric Morales. Yung kanang kamay ni Morales ay nakakover sa kanyang mukha dahil ito ang proteksyon laban sa kaliwang kamay ni Pacquiao. At pagkatapos ng 12 rounds, nanalo si Eric Morales via unanimous decision. At sa pagkatalo ni Pacman ay dito nila na-realize na hindi sapat ang bilis, lakas at pagiging agresibo upang matalo ang mga mahusay na kalaban. Balik sa drawing board si Pacman at Coach Freddy upang mag-focus sa mas epektibong pagbitaw ng right hook ni Manny Pacquiao. Pinag-aralan din ng kampo ni Pacquiao ang improvement sa kanyang footwork. At sa pagbalik ni Pacman sa boxing ring noong September 10, 2005 kontra kay Hector Velasquez, mas disiplinado na ang galaw ni Pacman. Maganda yung kanyang depensa at hindi na siya nanggigil na hanapin agad ang knockout. Mas madalas niyang binibitawan ang kanyang kanang kamay at tumaas na rin ang kanyang kumpiyansa sa pagbitaw ng kanyang right hook. Emmanuel, they have a few hot years when they're filled with confidence. He can take his break and set up and start off. Umiwas sana si Velasquez sa kaliwa ni Pacman pero natamaan siya ng isang malakas na kanan bago matapos ang round number 5. Sa round 6 ay nagpakawala ng solid combination si Pacman, kabilang na ang kanyang mga right hook. Dalawang magkasunod na right hook ang binitawan ni Pacman at nasaktan talaga si Hector Velasquez. Right hook. Stuns Velasquez. Pacquiao trying to finish it. Got 30 seconds to get it done. Hindi pinalagpas ni Pacman ang pagkakataon na tapusin ang kalaban, kaya nagpaulan siya ng mga solid combinations hanggang sa napaluhod na lang si Velasquez at tinigil na ng referee ang laban. Dito ipinakita ni Pacman na pareho ng malakas ang kanyang kaliwa at kanang kamay. Nagpakilala si Pacman sa kanyang bagong signature move. Ito ang kanyang right hook na tinaguriang the Manila Ice. At sa kanilang rematch ni Eric Morales noong January 21, 2006, isa nang mas magaling na Manny Pacquiao ang humarap sa Mexican Warrior. Mas maganda na ang galaw ng ating pambansang kamao. Sa round number 2 ay nasaktan si Morales at muntik na siyang bumagsak dahil sa kaliwang kamay ni Manny Pacquiao. At nakapasok pa ang isang malakas na right hook ni Pacman. Ngunit marami ring napatama si Morales, kaya very close pa rin ang kanilang laban. Pagdating sa round 6 ay gumamit ng magandang footwork si Pacman upang ma-set up ang kanyang mga kombinasyon. So yung ginawa ni Pacman ay bumitaw siya ng left straight tapos umalis agad sa pwesto. At habang hindi pa nakaporma si Morales, umatake agad si Pacman at dalawang right hook ang tumama kay Eric Morales. Dito na-execute ni Pacman ang game plan sa paggamit ng right hook. Sa pagbitaw ni Morales ng jab, gumanti si Pacman ng isang malakas na right hook.
Naramdaman talaga ni Morales na mas malakas na ang kanan ni Manny Pacquiao. Hindi ito ang Pacquiao na kanyang tinalo sa kanilang unang laban. His right hand partially blocked by Pacquiao. Sa round number 9 ay isang perfect right hook ang tumama kay Eric Morales. Ito na yung Manila Ice na na-develop ni Pacman at ni Coach Freddy. At sa round 10 ay isang counter right hook ang tumama kay Morales at muntik nang mapaluhod ang Mexican Warrior. Hindi na kinaya ni Morales ang hagupit ng ating pambansang kamao at 2 beses siyang bumagsak, kaya panalo si Pacman via technical knockout sa round number 10. At sa pangatlong laban ni Pacquiao at ni Morales, wala pa ring solusyon si El Terrible sa right hook ni Pacman. A right hook from Manny Pacquiao was so much better with his right hand. Magandang laban, pag-usapan, paboritong bakbakan natin, babalikan dito lang sa Sports Time Philippines. Sports Time Philippines, I got ready for the game. Sa laban naman ni Pacman kontra kay Ricky Hatton noong 2009, ang Manila Ice ang pinaka-epektibong suntok ni Pacman upang i-counter ang aggressiveness ni Ricky Hatton. Dahil bukas ang depensa ng British boxer, maraming beses na natamaan siya ng right hook ni Pacman. At isang malakas na right hook ang ginamit ni Pacman upang pabagsakin ang British champion sa round 1. Sa mga bakbakan naman ni Pacman kontra kay Juan Manuel Marquez, hindi masyadong nagamit ni Pacquiao ang kanyang right hook dahil palaging umaatras si Marquez at siya ay isang counter puncher. Ngunit may mga pagkakataon na natamaan din si Marquez ng Manila Ice. Nang mangyari ang kanilang pang-apat na laban, yung right hook ni Pacman ang nagpadugo sa ilong ni Marquez. Malaking tulong ang pag-develop sa right hook ni Pacman upang siya ay maging isang all-around fighter. Hindi na siya masyadong predictable dahil pareho ng delikado ang kanyang 2 kamay. Sa madaling salita, ang Manila Ice ang isa sa mga dahilan kung bakit naging isang 8th Division champion si Manny Pacquiao. Iyahatid namin sa inyo. Dito lang yan sa Sports Time Philippines. When he fought Rigondeaux. Oh, Casimero got it.